So, ito na po yung maskara ng baka na inihaw ko sa labas. Grabe, init doon. So, hihiwain ko na po siya para magawa na po natin na spicy ginataang maskara ng baka. Ala, ano to eh, ala, yung Bicol Express. Yun po. Hello po, good morning. Good morning OFW at mga hindi rin OFW. Kamusta na po kayo? Ako po busy kaya napakadalang mag-video. Tapos si Mark pa busy rin. So ngayon may nag-request kasi sa akin ng private message. I-share ko yung Bicol Express na maskara ng baka. So bumili na po ako ng ng balat ng baka sa Robinson. So, inihaw ko po sa labas. Bala ko, hiwain ko ng maliliit muna bago ko patuluan. Pero ang ginawa ko po, ayun, katulad nga ngayon. Sabi ko matigas, kaya pinalambutan ko muna siya bago natin hiwain. Ngayon, ito pakita ko sa inyo kung paano pinalambutan. Pero inihaw ko muna po siya. Nakita niyo naman, inihaw ko muna siya sa labas. Ang tigas, parang sapatos. Pinalambutan ko ngayon, malambot na siya, ako hiwain. Tapos ito, pakikita ko sa inyo mga ingredients. At saka yung pagkakapalambot ko, pinalalamig ko lang. At hiwa-hiwain ko na. So, ang ganda niya. Ito po, meron tayong kuklose up ko na lang mamaya. Ang isasangka po natin, meron tayong bawang, sibuyas, luya, at saka yung tamarin po na ripe, yung hinog, yung asin, para i-break natin yung di ba yung mga ginataan, pagka sumobra, nakakaumay, napakasarap pero madali ka maumay. Lalagyan natin ng konting twist nitong asin ng tamarin ripe. Masarap po yun. Kahit sa curry, chicken curry, fish curry, maglagay na yung ganun. At saka siling labuyo, tsaka yung green na panigang pero maanghang po siya. Ito po yung kakang gata, puro po ito. Dahil malambot na siya, ito naman yung pangalawang gata. So, palagay ko po purong gata na ilagay kasi malambot na siya, hindi ko na ito gagamitin. So, ito po yung bagoong, yung niluto ko na siya. Meron kasi kung hindi niluto kaso may amoy na. Ito na lang po, i-add natin. So, yan po. Nakita ko lang sa inyo, ito, ayan, close up. So, ayan na nga po. Bala ko, hiwa-hiwain nga dahil mapakatigas. Bago ko sana palambutan, hiwa-hiwain ko. So, ginawa ko, pinalambutan ko. Yung sabaw po na yan, hindi natin gagamitin at i-direct, malambot na po siya. Kasi parang dalawang klaseng baka yung nakuha ko, pisngi ng baka. Nung after 1 hour, kinuha ko yung kalahati, malambot yung kalahati. Kaya umabot po ito ng 2.5 hours. Pero yung isa, bata siguro yung maskara, 1 hour lang. So, ayan po siya. So, ayan na po ingredients. Ayan, hiwa-hiwa ko ng itim ni aking luya. Pero sa personal, hindi po. Ayan po yung tamarind ripe. Ano lang, tutunawin nyo lang sa warm water. Ayan yung aking mga labuyo, nanuyo na. Ani ko po yan. Kinukuha ko, inuunahan ko ibon, sili. Ayan yung purong kakanggata. Siguro po ito hindi ko na magagamit kasi malambot na siya. Ayan. Ayan, hiwain ko lang po. Tapos si bagoong, ito yung ginisa ko. Ginamit ko sa kare-kare. Napakasarap po ng ating ano. Meron naman ako naka-vlog yan. Ayan po. Tapos oil, syempre, gamit tayo niyang pangisa. Ayan. So, mag-start na po tayo maghiwa. Hindi ko na po pakita sa inyo yung paghiwa para mabilis. So, ayan po yung pinakuluan natin na maskara ng baka. Hinugasan ko na muna po siya bago slice kasi masyado siyang malagkit. Ayan, isang hugas lang naman. Ayan, hiwa-hiwain ko na po siya. So, ayan na po, nahiwa ko na. Ayan, ang ganda-ganda. So, ang binoil ko lang po siya sa may asin, paminta, laurel. Tapos, hugasan nyo. Maganda po yung iniihaw kasi masusunog yung balat, yung mga balahibo. Alam niyo naman yung cow, pinong-pino ang balahibo niya. Kaya, ayan, hindi po natin dapat kainin yun. Pero yan po, nagbibigay ng isang aroma din yung medyo nasunog-sunog na ganyan. Pero hugasan nyo after boil. So, ayan, ready ko na po. Isiset ko na yung camera na malapit na makita niya. Ayan, nagpainit na ako ng oil. Ayan. So, mag-start na po tayo. Ayan, ang ganda, oh. Ang dami nga nakaabang, eh. Gusto kong patikimin. Walang matitira nito.
Hindi ako nakita, pero importante po ito ang makita, yung pagluluto. So, syempre po, ito, maraming bawang. Isang buong malaking bawang ito. Ayan. Isasabay ko na po yung luya para ma-fry sila. So, masarap ang dating ng lasa niya. Ayan. Konting oil lang po kasi yung ating gata mag-oil yan. Ayan siya. So, hindi natin i-brown masyado yung bawang kasi maganda po sa karne yun. Hindi naman ito soup. Sa soup po, maganda po i-brown yung bawang. So, ito po sibuyas, maraming sibuyas. Yan po ang lalantahin natin mabuti. Ayan. Ayan. Sarap, yummy, yummy. Maglalagay rin po ako ng paminta. Nakalimutan akong ipakita sa inyo. Meron ako dito. Ito. Pero, gagawin po natin siya. Ayan. Lalantahin natin mabuti sibuyas. Kasi yan ang magbibigay ng napakasarap na lasa. At saka yung aroma niya. Talaga naman. Ayan. Para masisira ang diet ko ngayon ulit. Ang init-init po sa labas, lang start ako nag-iihaw doon, namatay yung camera, sobrang init. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo pag-iihaw. Basta iihaw nyo, yung susunugin nyo lang yung balat, alalay lang, hindi yung iihawin nyo yung karne masyado. Yung balat kasi masyadong pino yung balahibo ng cow sa pisngi. So, pagka inihaw yung ganon, tinapat nyo sa baga, nasusunog siya. Huwag kayo maglala na, papa, ito, hugasan nyo bago nyo pakuluan. Tapos, pagkapakulo at malambot, hugasan nyo ulit bago nyo i-slice. So, ito na nga po yung dating niya. Ayan na siya. Napakaganda. Isang oras na chinik ko. Low fire lang po, Chinik ko, malambot na yung kalahati. Kinuha ko yung kalahati. Iniwan ko pa siya ng isang oras. Hindi pa siya masyadong malambot. Isang oras at kalahati. Kaya, totally po, time to time, 2.5 hours na low fire para lumambot. Pero kung sakali kasi na bibili kayo ng mga maskara, iba-iba pong kawya, may bata, may ganun po gawin nyo katulad ng ginawa ko, chinecheck ko. Hindi naman po maganda yung labog na labog. Kasi para naman siyang rugby. Nako, ayoko yung pag lumambot siya, kakainin nyo parang rugby na siya. Sobrang gusto ko may nangunguya-uya pa. Ayan. Yung parang siyang kaong, gano'n yung kaong. Ayoko rin naman ng parang jelly, sobrang lambot. Gusto may nangunguya. At dahil isa na po yung bagoong, ililate ko ng konti iyon, uunahin ko itong balat para ma-stir fry natin si balat. Lanta na si sibuyas, basta lanta na po yan. Napakasarap na po yan. Ayan. Ang mga bibigyan ko po nito, mga kaibigan ko, kumari ko na Bicol. Saka yung boy nila Mark. Patitikimin ko, mga Bicol sila. So, sila yung professional. I-judge nila kung ano lasa ng ating maskara ng cow Bicol Express. Ayan po siya. Ayan. Sinasangkot ko na. So, ito na po yung bagoong. Maglalagay na tayo. Mamaya tipla natin ang alat kung tama lang. Ito po yung bagoong. Hindi sabi namin. May lasa na po ito. Kasi nga, bawang lang naman ang inaano ko dyan. Hindi po ako maglagay ng sibuyas. Kasi kung wala kayong red, madaling mapanis po ang may sibuyas. Kaya ang gagawin nyo na lang, huwag lagyan ng sibuyas, maraming bawang. Ayan. Yummy. Ating Bicol Express. Dito ko lang din kasi napakasarap po ng bagoong ko. Pag nakakita po ulit ako na alamang, gagawa ulit ako bagoong. Pero na po tayo naka-vlog nun. Kung hindi pa nakakapanood nun, check nyo lang yung bagoong alamang ni Prinsesa ng Kusina. Makakagawa na kayo ng pambahay. Malinis pa at saka hindi siya maalat. Tama lang. Ayan. Pagkabakaganda. Ilalagay ko na po yung ibang sili, sila buyo. Hindi ko siya pito, napakaliit po. Inaagad ko na uunahan ako ng mga maya, ng ibon. Kasi vitamins din nila yan.
Mamaya na po yung ating green para ano siya, hindi siya malangka. Ito naman po, spicy talaga ito. Bahala na kayong lumasa niya yung tipikin. Ayan. May choices po sila. Gusto nila maalat, ay maanghang, tigain nila. Ayan. Grabe bango. Skandaloso po amoy. So, yung po tama din natin, pinakahuli po yun, kasi di-break natin yung lasa niya kung nakakaumay, sobrang hinamnam, gano'n. Ayan. So, ito po, ilalagay ko na yung kakang gata. Pero lagyan muna natin ng paminta. Ayan, ang aking pamintang hindi ko dinudurog. Dudurugin ko lang, ikagrind ko lang pagagamitin niya para hindi po siya matabang at mabango malasa. 2 nyug po ito. Ayan. Tapansyahin natin kung masyadong marami. Pangit naman yung marami masyado. 2 nyug. Oh, lala. Yun. Malalaking nyug po yan. Kakang gata. Ayan. Yung pangalawang gata, hindi ko na po siya lalaman. Kasi malalabog na siya, lulutang naman siya, maglalangoy kayo sa inyong Bicol Express na maskara pagka nagkataon. Ayan na po. Hintayin po natin siya na kumulo. At maluto yung gata. Saka natin siya tikman yung alat at saka yung kanyang dinamnam. Kasi depende po yan sa alat niya, doon po siya lalagyan ng tamarin kung gaano karami. Kasi sa mga ano po, ginataan, lalo karne ito, nakakaumay po pag matagal na. Sobrang sarap pero ang dali ka maumay. Para po sa akin ha, tawag ko sa iba. Kaya po siya kumukulo na. Mainit. Diyos ko, init. Haluin na po natin siya. Ayan, hinaan ko na. Baka masunog yung ating gata sa ilalim. So, titikman natin yung alat niya. Ayan, naglalatik-latik na yung gilid-gilid. Ang bango. Tikman mo po siya. Nahinaan na. Ayan. Ang sarap. So, lalagyan ko na po siya ng konti lang na ripe na ating sampalok. Napakalinamnan. Grabe. Yan po ang aking version na Bicol Express na maskara ng baka. So, ito po siya. Mga isang sandok lang. Una. Yan. Yun. Titikman natin. Kasing-masing, bibreak lang natin siya. Yung kanyang linamnam. Masyadong malinamnam, mauumay-umay ka. Tapos yung anghang niya, kumakapit. Hindi ko naman siya binasag, pero maliliit po siya. Wow, ayan, nagdalatik na. Namumuuna si latik, no? Lagyan po natin ng konting tikim pala. Tikim. Lagyan natin ng isang pirasong laman. Lagaan ko lang sa halo. Abang pinalalamig yung titikman, baka mapasok. Ayan, no, naglalatik na siya. Wow, yummy, yummy. Titikman ko siya. Sakto po yung nilagay kong asim niya. Kasi kung sobra naman, hindi po maganda. Tama-tama lang po. Lahat ng bagay kailangan balanse. So, alalay po. Pag nagluluto tayo ng may gata, ganito, alalay kasi yung ilalim yan, ang daling masunog. 30 na ata. Masili. Yummy talaga. Okay, okay na roll. Parang tumabang gawa ng isang palok.
na-break niya yung linam na masyado. Kanina pagtikim ko, sobrang linam na. Kasi halos gata na siya eh. Yan. Balancing. Super. Konting-konting kurot pa. Kasi yung sampalok nagbigay sa kanya ng tumabang lasa niya. Ayan. Salt to taste. Teka nga. Ayan. Ang ating Bicol Express, napakasarap. Grabe. So, ilalagay ko na po siya. Yan. Konti kasi sauce niya, ang sarap. Ulam na, sauce pa lang. Ang bango. Ayan. O, diba? Ganda ng pagka-green na. Ayan siya. Ayan po siya. Iiting portion na po tayo. Ayan, medyo lutuin natin ng konti sili. Lalo magiging Bicol Express yan. Kasi ang anghang na po ng labuyo eh. Hinihiwa-hiwa ko po yung green chili na yan. Naipahid ko yung kamay ko dito sa noo ko. Aba, maanghang. Kaya hindi ko muna inilagay. Para maganda rin naman ang tingnan. Ayan, meron green. Ano ba kayo? Ito pala, natutunan ko sa Oman. Kasi yung pong pagkaganitong Ramadan doon, yung mga karning ulo ng baka, mga paa, yung mga legs na yan, tapon po yan, buong ulo. Meron Pilipino, binigyan ako, sinuklete niya, binigyan ako, ano siya, Batangas, hindi siya Bicol, pero may idea siya. Sinabi lang sa akin kung paano. Unang luto ko doon, tapos pangalawa pa lang po dito. Kasi nga, yun yung mahirap makatsyempo ng malinis ang balat. Masyado. Iba kasi baka, itim, ayaw ko na itim. Ito, red at saka white, kaya maganda yung balat niya. Ayan. Ito pa niya ulit. Bago matagal sa apoy. Napaka-special nito. Mahal ito pag ipibinenta nyo. Yes kayo, tikim-tikim. Ang sarap. Sakto yung alat na ano. Ay, bilang-lam niya. Grabe. Ang lambot nung ano, tama lang. Hindi siya parang rugby. Sarap, grabe, pera biro po. Talagang hindi porke ako nagluto, masarap. Ay, ano lang yan eh, diskarte, idea. Kanya-kanya idea yan. Kahit hindi ka taga Bicol, pag love mo ang pagluluto, yan, lumalabas yung data niya. Talaga po mapapasarap niyo. Pag mahal nyo ang ginagawa nyo, lalo sa pagluluto, kahit po papaano lang, simple lang, konti lang yung mga ginawa nyo, mga saw-saw, bawang paminta lang, sibuyas, napapasarap mo na. Kahit hinugasan natin ilang beses yung balat, pero napakasarap. Ayan. Ayan, mahihilig ako sa gata. Ganito. Sabagay, nung araw ko naggata ng pulo nanay ko, dami ko nakakain. Tsaka yung isdang dalang, ginagata niya yan. Kaldereta tawag niya. Sarap siya. Ayan. Ibog ko na po siya. Kasi ayan, sa ilalim, nag-ano na siya. Ayan. Ready ko na eating portion natin. Ayan. At tamang-tama, alas 12. Mag-alas 12 na ng tanghali. Ayun. Ayan. Paano man masulog sa ilalim pag nilakasan ko eh. Kasi gusto ko pumalanta ng konti yung sili. Pero maganda po yung crunchy. Kaya lang, madaling mapanis. Pero hindi, ubos agad ito eh. Ayan siya.
Iniinit na. Kasi automatic itong plate ng humihina siya, tapos lumalakas. Ayan, lumalakas na ulit yan. Mararamdaman ko na yung singaw ng init. So, tama na po ito. Ayan. Piprepare ko na po yung lugar na ating eating portion. So, ito po atin na po sasandukan ng pang-eating portion natin. Medyo niligpit-ligpitan ko na yung mesa. Mesa ko din po. Ulala. Manyaman. Maimas. Masiram. Ano sa Bicol? Masiram. Sa Ilocano, naimas. Manyaman, Kapampangan. Ako, kukunti lang. Paano ko pa mabibigyan yung iba? Ayan. Sa susunod pala, kailangan ituloy ko 3 kilo. So, eto na po, nakaready na ating pang-eating portion. Ako, diet sa kanin, kuno. Ayan po, ating Bicol Express Mascara ng Baka. Naku, napakayami po. Nag-twist po tayo dyan ng ripe na tamarin. Talaga po naman, napakasarap. Start na po tayo, eating portion. Exacto 12 o'clock na. Gutom na si Lola nyo. Shout out po sa lahat ng mga followers ko at mga hindi rin followers. Sa mga nanonood sa ibang bansa, mga OFW at mga hindi rin OFW. Yung mga nagre-relax dyan. Samahan nyo po akong mag-lunch ng ating may nag-request ng Bicol Express Mascara ng Baka. Spicy po yan. So, ito po, unang subo po para sa inyo. Nasa may service po nito. Yan. Tama po, lunchtime na ngayon talaga naman. Diyos ko, 2 oras at kalahating pinalambutan. Pero ang pag-iihaw, pagsunog ng balat, mabilis lang po. Lalo yung bagay mo, mainit, gano'n. Iiwan nyo sa may grill kayo ganyan. Maraamoy niyo yung tahibo niyan, nangangamoy. So, ito po, shout out po sa mga kaibigan ko at mga hindi rin kaibigan na nanonood ng vlog ng Prinsesa ng Kusina. Samahan niyo po ako mag-lunch. Eating portion tayo dito. Itabi ko muna siya para walang sa gabal. Ayan. So, ito na po. Muna subo para sa inyo. Naku po yan, napakalinamnam. Kaya po pagka masyado malamnam, katulad ko, yung iba madali maumay, mag-fish kayo ng sampalok na hinog. Yung may asim, huwag po yung matamis. Kasi yung ating gata, sweetness po yan, matamis na sobrang linamnam. Ibibreak natin yung sobrang linamnam niya. Yung nakakaumay. So, eto na po. Naku po, ang sarap. Sili ka agad. Ayan. Gusto ko po yung ganito lang. Sakto lang yung lambot niya. Ayoko yung parang ano siya, rugby o jelly. Ito, oh. Ayan. Kung nasubo, pamangking ate, gawa ka nito, napakasarap. Diyan sa Canada, makakabili ka ng mga maskara ng baka. Sigurado yun. Talaga naman. Hindi dahil sa luto ko, nasabi ko masarap. Subukan niyo po, hindi ako mapapagya. Yan ang gusto ko, yung minangunguya. Ayaw ko na pagdating sa bibig ko, yung mga ganitong luto. Matutunaw agad o ano, yung malagit-lagit. Nakala mo, kumain ka na ano, rugby. Okay, jelly. Gusto mapapa-angry rice ka nga dito. Sakto lang din po yung anghang. Kung gusto nyo maanghang, pigain nyo yung mga siling labuyo. Nagla-diet ako, yung mataba. Marami akong nararamdaman kung mataba ako. Ang sarap yung minangangalat-ngalat ka. Masarap din po itong pulutan. Ibigyan ko yung tenant niya sa kabila para ulamin nila o pulutanin nila. Party-party lang sila. Konti-konti lang para makatin lahat.
Yan, yan. Hindi po ako nag-ano, bibiro. Sarap. Medyo crunchy pa yung siling verde. Maanghang nga. Ang sarap yung medyo na iho-iho ng konti yung balat. Yung nag-brownish siya. Iba po ang dating lasa. Nakaulit ko. Ang sarap. Kalibutan ka ng prito ng talong eh. Bagay. Parang may gulay. Wala nang time. Ang yaman. Panahon na naman mangga ngayon. Perfect. Napakasarap. Sarap mabuhay. Talaga rin naman. Bicol na Bicol ang dating. Yung mga expert po dyan sa Bicol nagmagawa ng ganito, alam kong mas masarap yung gawa nyo. Pero ito po, ibang version ko naman ito. Yung mga tinitwist tayo, gano'n. Magaling sila sa ano eh. Mga Bicolan, magaling sila sa gata-gata. Ang sarap. Heaven. Bagay na terno. Heaven na heaven. Nakaulit ko yung siling labuyo, buo-buo. Kaya pa na yung subo ko nun. Grabe ang ham. Ang sarap. Diyos na. Ang sarap yung ulam sa mangga. Ibang-iba. Manyaman. Sa ganito po, hindi masarap magkamay. Malagkit yan eh. Speaking malagkit, yun nga po. Pag nalaga, tapon nyo yung pinaglagaan nyo. Ang kayo mga hinahin, tapos sugasan nyo na isang hugas lang. Tapon nyo yung pinaghugasan ulit. Yun na, huwain mo. Yun na, ang ganda. Ang lansa pa. Sarap na buhay. Nakasarap. Bagay pala itong mga dito. Grabe rin naman. Ang sarap mabuhay. Kumain matulog. Wow, perfect. Isang subo na lang. Diyos ko, kalabang kaya ni Batman to? Balat naman eh. Balat naman siya eh. Hindi kasi. Papaano ba yung rice
ma-stress ka. Pero pag sa data po kasi, madali ako maumay. Ang dali, parang akala ko mauubos ko, pero kaya kailangan talaga may pang-break ka na ito-twist para hindi nakakaumay masyado. Habang wala sa iba, pero ako po ganun. Gusto ko yung gata. Ang dali ko namang maumay. Kaya naisipan ko, mag-twist na sampalo. Para sa curry natin, ginagawa kong chicken curry. Perfect. Sir Arnel Cruz. Favorite niya ginawa kong chicken curry na meron twist na tamari soup. Gawin mo to sa mascara. Naku, gustuhan ni mama mo. Ang hilig sa gata si mama mo, no? Diba? Si Sir Arnel Cruz, nakarating na dito maraming beses. Ang dami niyang binibigyan ako ano sa akin. Nakakahilangan. Wala siyang ka-ere-ere. Sabi ko pasensya ka sa bahay ko. Ito lang no. Nanap na ako talaga. Yun nga pala nakakasalubong ko ng mga followers ko. Shout out sa inyo. Pasensya na kung hindi ko matandaan ng mga pangalan nyo, pero yung mukha nyo, nasa memory ko po yun. Mahirap lang akong makatanda ng pangalan. Ewan ko kung bakit. Kailangan maraming beses kitang nakikita, nakasama, pero sa mukha, naka-photographic niya sa akin memory. Tama ba? Ang sarap po. After nito, separate ko na sa anak ko, dito, sa kumari ko, at saka yung border ko, tirang ko siya. Puro mga Bicol po yun. Heaven, paano po? Salamat po sa mga followers ko at mga hindi followers na walang sawang nanonood. Tsaka po yung bago kong na-meet na followers na nasa DILG, si ano ba pangalan no? Pero yun na nga, sabi ko sa'yo, kailangan ma-memorize kita mabuti. Papasyal ako isang araw sa'yo dyan. At kung anong favorite doon niya yung kare-kare, ginaya niya yung kare-kare ko. Marami akong version ng kare-kare. Masarap din yung merong kalabasa. So, shout out po sa inyo lahat. Di na ako magpagbanggit ng mga pangalan. Yung mga nag-chat sa akin, shout out sa inyo lahat. Sa mga galit din sa akin, shout out sa inyo lahat. Sana makatulong na kayo, magkaroon na kayo ng peace of mind. Yun lang po. Ay, sorry, nabigay na sa busog. Bye!